Mga kapatid yun yung nais ngayon ng Panginoon na mapangyari. Kaya nga ang commandment siya, that ye love one another. Alam kasi ng Diyos, maraming kaguluhan Kaya ang kailangan kapatan daw natin ang kasamaan ng pag-ibig ng pag-unawaan, ng pagmamahalan. Yun yung dapat itatayo ngayon ng iglesia. Hindi karahasan, hindi bangayan, hindi dimandahan. Amen. Hindi mo pwedeng argabyaduhin yung kapwa mo. Hello? Yes. Walang dapat kapwa inaagabyano ng kanyang kapwa. Dapat parehas, mga kapatid. Yun yung kailangan nila. Ye love one another. Pagka inaagabyado mo ang kapwa mo, hindi mo na minamahal ito. Amen. Amen. Yun yung totoo. Hindi natin maitatawid hindi natin madadala ang tao sa kabilang ibayo kung ang isang tulay, mga kapatid, sira, o ang tulay may crack, o ang tulay, mga kapatid, wasak, hindi makakarating doon. Yun lang ang paraan para makarating sa kabilang ibayo o sa salvation ay yung kailangan, mga kapatid ko, buo yung tulay na ipinapagawa ng Panginoon, which is the Church of the Living God. Yun yung kailangan ngayon sa panahon ito. Hindi naman pagandahan ng church Ang pagandahin po natin puso. Yes, amen. Kahit wala kang kampana sa tenga, okay lang. Basta magandang puso mo. Amen. Yung importante yun. Kasi iba, mga kapatid, pagandahan ng kampana rito yung pakalibang, laki, mga kapatid. Okay lang yan, kahit wala yun. Ang mahalaga yung puso mo sa harapan ng Diyos ay maayos. Amen. Yung importante, palagpakan natin si Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Yan. Ano raw, mga kapatid? Lahat daw ng bagay ginawa ng Diyos. Hallelujah. Para ang Panginoong Diyos, mga kapatid ko, makipag-reconcile sa mundo. Tandaan nyo Ibig sabihin ng reconciliation, para ang Diyos at ang tao magkaroon ng fellowship o communication. Kaya nung nagkaroon ng communication ng Panginoon sa church, tayo na tinawag niya, tayo na rin daw ngayon ay mayroong ministry ng reconciliation. Amen. Tayo na rin daw ang gagamitin para ang tao ma-reconcile sa Diyos. Amen. Kuha niyo ba, mga kapatid? Tayo na pala ang gagamitin. Ang Diyos naghihintay na lang ng paghukom. Pero bago mangyari yun, ang church kailangan kumilos at pagaganahin yung ministry of reconciliation. Kaya nga, dumadalaw tayo. Kaya nga, mga kapatid ko, nagsasaturate tayo. Tayo ay nagbabahagi ng ebanghelyo. Kahit pinagtatawanan tayo, kahit nire-reject tayo, kahit na, mga kapatid ko, binabaliwala tayo, ginagawa natin ito. Dahil, hallelujah, meron tayong tungkulin isang ministry of reconciliation. Amen. 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 Yun pala yun, mga kapatid. Yun pala yung tungkulin natin, mga kapatid. Kasi may mga tao, mga kapatid ko, sabi nga, the healthy church member needs some reach. May mga nasasaktan, may mga natitisod, may mga nadidiscourage. Sabi ko nga, mga kapatid, nabanggit ko nga ang Villa Flor kanina, mga kapatid ko sa Bulacan. Ang tagal na ng mga mananampalataya na yan. Hallelujah. Pero sana ang nag-aalaga, sana ang nag-aruga. Thank God, hallelujah. Mayroong nakaisip, mayroong, mga kapatid ko, kinising ang Diyos at ang ministry ng reconciliation nakarating sa Villa Flor. At ito ngayon, hallelujah, nakarating tayong lahat ngayon dito dahil alam ng Diyos, mahalaga ka sa kanyang harapan. Walang tinatangi ang tao, ano man ang kagayuan mo. Mahirap ka, mayaman ka, matanda ka na, bata ka. Sa harapan ng Diyos, mahalaga ka. Kaya nireconcile ka ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Pababayaan ba natin, mga kapatid ko, ang iba pa na mawala sa kamay ng Diyos? Yes. Pababayaan ba natin, mga kapatid, papayag ba ang MG-Shift ngayon sa panahon ito? Kung tayo naniniwalang pinagpapala ang MG-Shift ngayon, we are so blessed not on material things.
hindi in terms of money, hindi po yun mga kapatid ko, pero sa mga spiritual na bagay, binibless tayo ng Panginoon. Hindi ako papayag na ang Ministry of Reconciliation hindi mapapangyari ngayon sa iglesia nito. Kailangan lumakad ito, kailangan makarating ito kahit saan, basta ang Ministry of Reconciliation mapapangyari. Amen. Kaya lahat tayo nagagamit. Hindi nyo ba alam? Lahat ng ipinagkakalob nyo kasamang naging kagamitan para sa tao at sa isang kaluluwa na nakakarating sa church. Amen. 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 Amen ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. Kasi naniniwala ko mga kapatid, marami pa talaga mga kapatid ko, mga tao, hallelujah, na wala na. Hindi na nakapag-church, mga kapatid. Kaya tayo ang tungkulin natin. Ang gagawin natin, titingnan lang ba natin sila na magmamarcha patungong impyerno? Tatawanan lang ba sila? Yay! Hindi na nagchachas. Ganun ba ang maging karakter natin? No, sir! Meron na tayong ministry ngayon. Ministry to reconcile, hallelujah, mula sa Diyos para sa tao. At ang tao para sa Diyos, yun yung trabaho ngayon ng Iglesia ng Panginoon. Amen. Ang magmahal, ang umibig, ang magpapahalaga. Sa totoo lang, sinasabi ko talaga, ano pang ginagawa niyo? Suyurin niyo na ang Villa Flor, marami pa diyang mga kaluluwang hindi pa nakakabalik sa kawan ng Diyos. Kaya kayong nandito, tumulong na kayo. Hanapin natin sila. Dahil nakakalungkot pag nawala ang isa, hallelujah, at napahiwalay sa kawan ng Diyos. Deklaparan sa Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo sa Hebreo chapter 10, verse 24 to 25, and let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Itong praise ito, as you see the day approaching, lalo pat alam mo na malapit nang bumalik ang Panginoon. Amen. Kaya huwag mo na rin kaligtaan ang pagtitipon. Ngayong nandiyan ka na sa kamay ng Panginoon, huwag mo nang kaligtaan ang pagtitipon. Magpakalakas ka na, magpakatatag ka na, magpakatibay ka na. Huwag mo nang hayang maghina ka pa, huwag mo nang hayang ma-discourage ka pa. Dahil naniniwala ko, kung kasama mo ang Diyos, unahin mo lang ang Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Kung minsan mga kapatid, nagiging occupied ang ating isip sa mga bagay o sa mga pag-aalala. Kung minsan na mga kapatid, hallelujah, naisip nating habulin ang pagpapala. Yes. Ang pagpapala po, hello, makinig po kayo. Ang pagpapala po, hindi po yan hinahabol. Habol ka ng habol sa mga pagpapala. Trabaho dito, trabaho doon. Overtime dito, overtime doon. Para saan? Yes. Nagsobra ba? Wala! Kulang pa rin. Kasi hinahabol mo ang pagpapala. Kapatid ko, ang pagpapala matagal na pong ibinigayan nung maramdaman mo, nung maranasan mo, nung makilala mo si Kristo, kasama ang blessing na ibigay sa'yo, na ipagkalo sa'yo. Huwag mo nang habulin. Ikaw ang dapat habulin ng blessing. Amen. Kaya mo ang pagpapala humabol sa'yo, unahin mo raw ang formula, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Amen. Habol ka ng habol ng blessing. Teka muna, pastor, may overtime ako ngayon. Teka muna, pastor, may lakad ako ngayon. Hinahabol mo ang pagpapala. Meron akong transaction ngayon. Meron ka bang napala? Wala. May sumobra ba? Wala. Gutom. Pero subukan mo raw. Sumamba ka sa Panginoon. Huwag mong kaligtaan ng pagtitipon-tipon. Yes. Manalangin ka sa Panginoon. Yes. Hallelujah. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Gawin mo yung nararapat. Hahabulin ka ng pagpapala. Amen. Amen! Ayun yung totoo. Kaya marami nga, tingnan mo. Bakit ko sinabi mga kapatid ko? Tingnan mo, sabi ko, si Luciutan, si Henry C, mga kapatid, daming pera yan. Bakit mga kapatid? Kasi mangot pa rin.
Amen. Gulo pa rin yung mukha. Sakitin pa. 21 tablets, iniinom niyan araw-araw. 21, hindi ko mo. Ako nga, nabubulunan na ako, 2 lang. Siya 21. Si Henry si pa, mga kapatid. Ang daming pera, ang daming SM. Kumbaga, ang SM parang kabuti na kung saan-saan na lang. Kung pwedeng lagyan mga kapatid ko yung ilog, lalagyan na yan eh. Oo, ang dami. Lalagyan yung palayan ng SM, lalagyan na yan eh. Wala namang mapaglagyan ng pera, pero hindi masaya. Bakit mga kapatid? Kasi ang totoong nagpapasaya mga kapatid ko, ang totoong pagpapala, ang totoong blessing, nasa Panginoong Jesucristo. Nasa Kanyang totoo mga kapatid. Wala mang maraming pera, pero nakukontento ka. Wala mang maraming material na bagay, pero masaya ka, ngumingiti ka. Why? Hindi ka iniiwan at pinababayaan ng Diyos na buhay. Amen. Yung totoo. Maraming pera dyan, malungkot. Yes. Hindi nga makatawa eh. Yes. Pag bumunot, libo, pero hindi nakangiti. Yes. Amen. Ha? Ikaw pag bumunot ka, masaya ka. Yes. Kasi kapag bumunot, parang may goma, nakatali, mga kapatid, hindi masaya. Totoo yun. Hindi, totoo naman talaga yun eh. Yes. Diba totoo? Amen. Yes. Totoo nga eh. Totoo naman talaga yun. Kaya marami hindi na naging masaya mga kapatid. Hallelujah. Bakit? Nandito tayo sa mundo mga kapatid ko. Hindi naman po fantasy, world eh. Ha? Crooked world. Hindi na to fantasy. Na parang nangangarap ka. Kundi ang mundo ngayon, mundo na ng kaguluhan. Mundo na kung saan mga kapatid ko, konting kibot lang masasaktan ka. Konting kibot lang madidiscourage ka. Konting kibot lang problema na. Kaya kapag wala kang Kristo, patay ka na. Yes. Amen. Amen. Praise God. Ito yun. Hallelujah. Patay ka na. Kaya nga ngayon, may lumalaban na. 1,000 lang mga kapatid, papatay na eh. Oh, patawad, 5,000, papatay na. Bakit? Sa hirap ng buhay. Pero bakit ang Kristiyano hindi naghihirap? Yes. Bakit ang Kristiyano kumakain? Yes. Sila nagkanta, hirap-hirap, problema mga kapatid ko. Nanguhunta, pumapatay, nangagaw ng cellphone, nangagaw ng bag, nangagaw ng iPad. Nangagaw kung ano-ano inaagaw mga kapatid. Naghihirap sila. Bakit sila naghihirap? Bakit ang Kristiyano? Bakit ang MD7 hindi naghihirap? Yes. Bakit hindi sumasala? Bakit? Bakit? Ha? Namimigay pa ang MGC? Yes. Amen. O, dagdagan nyo to. May 4 na sako na nakahanda sa Muson. Dagdagan na lang daw ng St. Francis. Pagmimigay daw tayo sa December. Mamimigay pa! Yes. Lupit! May umangkin ng 3 kahong sardinas. May umangkin ng 3 kahong kape. May umangkin ng 3 kahong coffee mate. May umangkin ng tig-isang kabang bigas. Dagdagan nyo na lang daw. Pero ito yung mamimigay pa sa family day. Yung kayo naghihirap. O sila nagnanakaw. Kain ng baboy. Pork barrel. Yes. Hallelujah. Yung pork nasa barilis. Kaya pork barrel. O biruin mo. Tayo marangal. Tayo naghahanap buhay. Gumagawa mga kapatid. Hindi ka pinagkukulang. Ikaw Yes. ay inuutangan ngayon. Amen. Amen. Praise God. Si Cesar, utangan mo lang yung pera. Oo, inutangan ko yan si Cesar. Nabiting kami dun sa alahala. Abunot agad si Cesar. 1,000 pa o. Sir, 500 lang. Huwag namang sobra. Ano eh? Yan ba yung naghihirap? Yes. Yan Amen. yung naghihirap na Kristiyano. Yes. Amen. Ito mo eh. Kaya nga, tayo'y naasahan ng Diyos eh. Yes. Amen. Asahan mo ba yung hold upper para mangaral? Hold upper lang yung pangangaralan niya. Asahan mo yung mga drug addict, mga kapatid, mangaral ng Ebanghelyo? Hindi. Kaya nga ang church, mga kapatid, binuo niya yung iglesia. Dahil alam niya, ang church maasahan. Ang church lahat gumagawa. Ang church, mga kapatid, mapagmahal. Ang church mapagbigay. Ang church sumutulong. Ang church sumusuporta. Yes. Alam niya, Diyos yan eh. Amen. Oh, hindi mo pwedeng bababa siya. O sige, tumulong ka, bagsakan kita ng bigas. Hindi. May gagamitin sa system. Yes. Amen. Pag lumapit ka, maniwala ka. Oo, sige, lumapit ka.
ng Diyos eh. Yun yung totoo mga kapatid. Pinagkulang ba tayo? O hindi? Ha? Amen. Amen.